Magandang araw po, maligayang pagdating sa Veggie Eskwela. Ako po si Joyce at ang paksa na tatalakayin natin sa webinar na ito ay ang pagtatanim sa lalagyan imbes na direkta sa lupa o container gardening. Maaaring limitado ang inyong lugar para magtanim ng gulay, ngunit pwede pa rin magtanim sa lalagyan. Maraming klaseng lalagyan ang pwedeng gamitin sa pagtatanim. Imbis na itapon ang mga nagamit na plastic na lalagyan, pwedeng gamitin ang mga ito para sa halaman. Mga ehemplo ng magagamit muli ay ang timba, batya, kahon, o maski na mga lumang gulong. Maraming benepisyo ang pagtatanim sa lalagyan. Gumaganda ang kapaligiran at nababawasan ang basura at polusyon dahil nagagamit muli ang mga plastic na lalagyan tulad ng batya, kahon, o maski mga lumang gulong imbis na itapon na lang ang mga ito. Maaaring magkagaroon ng gulay sa maliit na lugar sa pamamagitan ng pagtatanim sa lalagyan. Ang ani ay makababawas sa gastos ng pamilya at siguradong malinis at ligtas ang gulay na kakainin ng pamilya. Ang una nating kailangang pag-isipan ay ano ang ating itatanim na gulay. Siyempre, ang pipiliin natin ay yung gustong kainin ng ating pamilya. Depende din ang itatanim sa mga lalagyan na mayroon tayo. Kung maliliit lang ang ating mga lalagyan, ay pwedeng itanim ang mga madadahong gulay tulad ng pechay, mustasa, lettuce at kangkong. Sa mga malalaking lalagyan tulad ng 5 gallon na galing sa water station, makakapagtanim tayo ng nagbubungang gulay tulad ng kamatis, talong, okra, at iba pa. Ihanda ang lalagyan at buto na itatanim. Kailangang malinis at may mga butas ang mga lalagyan para makalabas ang sobrang dilig na tubig. May komposisyon tayong hinahanap sa lupang pagtataniman para masuportahan ang paglaki at paglago ng ating halaman. Maraming klaseng kombinasyon ang pwedeng gawin. Ang isang magandang ehemplo ay isang bahagi ng lupa sa isang bahagi ng dumi ng baka o kalabaw o compost sa isang bahagi ng buhangin galing ilog, carbonized rice husk, or coco coir. Ang madadahong gulay ay pwede nang itanim ng diretso sa kanyang permanenteng lalagyan. Isang buto sa maliliit na lalagyan o 3 o 4 sa malaki-laking lalagyan na may agwat na mga 4 na pulgadang layo. Ang nagbubungang tanim tulad ng talong, kamatis o ampalaya ay mas magandang ipunla sa seedling tray o maliit na lalagyan muna bago ilipat sa permanenteng tirahan nila. Ang cucurbits tulad ng ampalaya o pipino ay nangangailangan ng 8 hanggang 10 araw bago ilipat sa mas malaking lalagyan. Ang solanaceous naman tulad ng kamatis o talong ay nangangailangan ng 21 hanggang 28 na araw bago ilipat sa mas malaking lalagyan. Alam na natin na pwede nang ilipat ang punla pag mayroon na tayong makitang 3 hanggang 4 na dahon. Ihanda na ang permanenteng lalagyan ng ating nagbubungang gulay. Siguraduhin na may sapat na butas sa ilalim ang lalagyan para makalabas ang tubig kapag ito'y didiligan na. Maraming klaseng kombinasyon ang pwedeng gawin para sa lupang taniman. Ang isang magandang ehemplo ay isang bahagi ng lupa sa isang bahagi ng dumi ng baka o kalabaw o compost, sa isang bahagi ng buhangin galing ilog, carbonized rice husk, or coco coir. Mahalaga na ang lupa ay buhaghag ngunit kaya niyang hawakan ng matatag ang tanim. Ang malaking lalagyan ay magiging mabigat, kaya mas magandang ayusin ito sa kanyang permanenteng pwesto. Ang karamihan ng gulay ay nangangailangan ng 6 hanggang 8 oras na sikat ng araw. Kung ang ginamit na punlaan ay plastic na seedling tray o yung hindi nabubulok na seedling tray, dahan-dahan itong bunutin at itanim sa lupa nang hindi nagagalaw ang ugat. Kung ang ginamit naman ay nabubulok na patubuan ng seedling tulad ng dahon ng saging, pwede na itong itanim kasama sa lupa.
Takpan ang lahat ng ugat ng napaghandaang lupa at idiin. Diligan ng tubig matapos ang pagtanim. Ang karamihan ng halaman ay nangangailangan ng dilig araw-araw, sa umaga. Ang iba ay depende sa pagpapanatili ng tubig sa lupa at init ng araw ang pangangailangan ng dilig muli sa hapon. Tandaan, ang ating didiligan ay ang lupa, hindi ang halaman o ang dahon nito. Ang halaman ay parang tao at nangangailangan ng sustansya, kaya't siguraduhin na may binibigay tayong abono. Ang ibang halaman ay nangangailangan ng tungkod habang lumalaki tulad ng kamatis o ampalaya. Tinatali ng maluwag ang tangkay sa tungkod. Sa panghuli, protektahan ang halaman sa pesteng insekto at sakit. Mayroon kaming 2 pang Vegiskwela episode tungkol dito. Sa ngayon, lagyan ng mga halaman na nagbubulaklak sa tabi ng tanim ng gulay tulad ng marigold. Pwede ding alisin ang mga uod na kumakain ng dahon. Pwede ding tanggalin ang mga dahon na apektado ng sakit o insekto. Pwede ding gumamit ng pinaghalong sili, bawang at tubig para iwasan ng insekto ang mga tanim. Pagkaraan ng 30 araw para sa madadahong gulay at 60 hanggang 70 araw sa ibang tanim, mayroon ng gantimpala. Ang masaganang ani para sa ating pamilya. Salamat sa pagpanood sa aming webinar. Sana'y marami kayong natutunan. Para makakuha ng balita para sa mga panibagong paksa, please like and follow our FB page, East West Seed Foundation PH. Para makilala ang sari-saring binhi gawa ng East West Seed, pa-download ang CropWiki AWS app sa Google Play or Apple App Store. Maaari nang bumili ng East West Seeds online, COD, sa official East West Lazada Store. Hanggang sa muli!